now 3:30 a.m. and we are going to Batangas for Undas. Very antok pa ang person. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? Since wala pang gamit sa bahay, gawa muna tayong tent. What's the lie? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every Okay na ba, day. Inay? Don't know what to do or what I should say, 'cause Virgie. Ginagawa mong isda eh. Siya mamoto pa lang. It's now 15 minutes to 4, 3:45. 3:45 and nakatulog ako mga 1, ganyan. Although kagabi naman parang almost 4.5 hours yung tulog ko. Because we had to drive early papunta dito sa Batangas since it's tatay's first undas and we traveled with the flowers. So, in-order namin yung flowers sa Manila, tapos nilalamove namin dito sa Batangas. Dumating kami around 6:42, tapos na mag-set up kasi yung ginawa na lang namin since wala pang ang ayos. We bought 2 tents sa Manila, tapos yung nicho, puntod, nilagyan namin ng bulaklak sa taas, tsaka sa baba, palibot. And then dumating si Inay mga magsi-7. So, waited few hours. Dumaan pa kami ng eatery somewhere. Tapos kumain ng breakfast. Tapos pumunta dito sa bahay. Just in case hindi pa sila tapos magluto ng breakfast dito. Pero ang dami din nilang niluto. Pagdating namin dito, mga 2 hours. Tapos nagdala naman kami ng pagkain papuntang sementeryo. Hindi ko na vlinag guys. Kasi medyo wala pa ako sa wisyo kanina. Dahil sobrang aga talaga. Mga 2:30 pa lang ng umaga gising na ako. Pagkadala ng pagkain kay Inay, hinintay na dumating si Maine para si Inay masama ko naman makauwi dito sa bahay. Since senior, hindi kaya yung init dahil ano lang yun, parang tent lang yun. Tapos yan, natutulog si na Inay ngayon tsaka yung mga kasama natin. Pero alam nyo guys, dito kasi merong parang, di ko alam kung ano yun, pamahiin ba tawag dun, na hindi mo pwedeng gawin yung mausoleo, not unless 1 taon ng patay. So we have to wait till March para magawa yung mausoleo. So nung time naman na nailibing yung katabi kasi na tatay, mga apo niya, yung 2 anak ng kapatid ko, hindi namin magalaw yung mausoleo na gusto naming ayusin. By that time, may sakit na si tatay. So, ayaw naman naming ma-feel niya na parang pinaghahandaan namin yung pagkamatay niya. Pero, di ba, gano'n naman tayo ngayon. Practical. Si tatay kasi hindi gano'n. Buti nga may lupa si Inay na kinuha na, alam mo yung parang sa damo, yung ground lang. May mga ilang pockets na gano'n for investment din. Tapos, meron lang siyang kinuhang isang mausoleo. Hindi alam ng tatay ko yun, nakinuha niya yun. Kaya nagulat si tatay na nung namatayan yung kapatid ko, merong lagakan ng mga babies. Pero yun, ngayon naghahanap kami ng mas malaki-laki. So kung meron dito sa Batangas na nanonood ng vlog ko sa may Tierra Sagrada na Kalibing, kung hindi nyo ginagamit yung mausoleo lot ninyo, let us know. We need at least minimum 2 lots na magkadikit para kahit paano pag ginawa, mas maganda-ganda. Pero sa ngayon, hindi pa namin pwede ilipat si tatay dahil 7 years bago mabuksan ulit yung nicho tapos ilipat siya. So, temporarily, yun yung mausoleo niya hanggat sa makahanap kami ng magkadikit na lots. So, it doesn't hurt na prepared ka din for mga bagay na ganito. Katulad ni Inay, mas practical si Inay sa mga ganito. Si tatay, hindi siya believer na insurance, ng health card, ng mga ganito, lupa ng patay. Pero ako, alam niyo yun, gusto ko
kahit pa paano hindi mo problema yung maiiwan ko. Although hindi naman kami ng problema na husto kay tatay kasi nga dahil kay inay, pero we do have insurances. Ang wala pa lang ako ay yung paglalagakan sa akin na most probably ay dito din kasi meron naman na kami, tabi-tabi na kami. Pero I don't have any makeup on right now. Ayan, grabe yung aking under eyes. Pero hinihintay ko lang na mag-okay si Jeloy, tapos babalik na ako ng sementeryo para may kapalitan naman ulit yung kapatid ko. Kung mangyayari man sa inyo to na nawawalan kayo ng mahal sa buhay, huwag niyong kalimutang iiyak, huwag niyong ipipent up sa loob. Kasi hindi ko maintindihan sa sarili ko, parang feeling ko, nung mamatay si tatay, hindi ko gaanong naiiyak. Kasi syempre, di ba, pag namatayan ka, mag-aayos ka ng libing, lalo na yung kay tatay, nilibing sa Manila, tapos binahay pa papunta dito sa Batangas. Syempre, alam niya yun, nag-aasikaso. So, feeling ko, hindi ko naiiyak ng husto yung mga panahon na yun. Tapos, going back, nung araw din na nilibing si tatay, akala ko, hindi ko kakayanin at maiiyak ako ng husto. Pero looking at the pictures, parang di naman ako, umiyak ba ako? Naluluha pero hindi naiiyak. Hindi ko alam kung bakit. Tapos month after month na nawala si tatay, parang it's weighing in on me. Parang ang bigat-bigat-bigat kasi hindi ko siya nailabas. Tapos pahirap siya ng pahirap. Ayaw na ayaw ko maaalala si tatay. Kasi ang nangyayari, pag naalala ko siya, naiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Yun lang naman yung masasabi ko sa ganun, na do not forget to let it out. Kasi malaking tulong yun, guys. Natatandaan ko pa nga, ayaw kong magigising ng 2 a.m., 3 a.m. For some reason, nangyayari sa akin yun. Tapos pag nagigising akong ganun, naaalala ko talaga si tatay. Tapos naiiyak ako. Siyempre, hindi ko naman na sinasabi pa sa asawa ko, kahit katabi ko na naiiyak ako. Wala na magising ko yun dahil naiiyak ako, diba? Pero ayaw ko nangyayari yun, na nagigising ako ng madaling araw. Tapos naiisip ko si tatay kasi ang hirap. Kasi naiiyak ako. Kasi nga feeling ko, hindi ko siya naiiyak ng gusto nung mga araw na dapat naiiyak ko. Kaya, yan. Naisip ko lang sabihin sa inyo. So that if you will go through this, and I hope you won't, alam niyo yung i-expect ninyo. Kasi siguro nung nawala si tatay, galing siyang ICU. So parang 4th day niya na sa ICU nun. So nakikita namin yung paghihirap niya. So hindi naman sa okay sa'yo na mawala na yung tatay mo. Pero pag nakikita mo kasing naghihirap yung mahal mo sa buhay, parang you want to give them rest. Pero hindi ka naman Diyos para magdikta ng buhay nila. So nung time na parang bumigay na yung katawan ni tatay, malungkot oo, pero kahit papano may relief na yung mahal mo sa buhay. Kaya siguro ng mga panahon na yun, parang iniisip ko na lang, at least nakapagpahinga na yung tatay ko. Pero ang inisip ko is yun. Hindi ko naisip din yung sarili ko na hindi ko man lang naiiyak, hindi ko man lang nailabas yung nararamdaman ko. Naisip ko lang na sabihin dito yun kasi feeling ko malaking tulong din sa iba of overcoming. Although iba-iba tayo, how to overcome grief. There's a quote that goes, grief is love with nowhere to go. It's love that you want to give but you cannot give. And over time, you just learn to live your daily life carrying that grief, and nasa sayo kung paano mo ma-overcome yun. Para nakailang patay ako rito bago ko matapos na hindi ako umiiyak. Marami kasing stage yung grief eh. So feeling ko, kaya ako ngayon nahihirapan because I was able to fool myself na may acceptance agad. Acceptance kasi nga parang nakapahinga na si tatay. Pero may stage yan. So hindi ko na napagdaanan yung depression. Akala ko na doon agad ako sa acceptance. Kaya ngayon nauna yung acceptance. Actually hindi siya acceptance nung una. Parang in denial yun. Oo no. That I mask with acceptance. Tapos ngayon, nahihirapan ako. Feeling ko kasi kaya mahirap i-process yung grief. Hindi siya parang isang feeling lang. It's like a mixture of emotion, of sadness, of longing. So, ang dami mong nararamdaman at the same time that you have to address. And kahit lunurin mo yung sarili mo sa dami ng ginagawa mo everyday, hahanapin ka niya. Sa mga moments na tahimik ka, sa mga moments na tetenga ka. Kaya ang ginawa ko nung umpisa, talagang balik kami ng magkakapatid sa trabaho. Akala ko kasi mawawala yun. Pero the more you
sweep it under the rug. And the more na hindi mo pinoprocess, the more na mas mahirap siya magets. You just have to accept the fact na that grief will not really completely go away. You just have to learn to live with it. Alam niyo kung bakit? Because the love will always be there and you just have to channel it sa ibang paraan. Because love will never die. It's November 2, pero wala na masyadong tao. Ito lang yung kay. Oo nga, kasi kinabukasan kasi may mga ano na pasok na. Yung kay tatay. Hello, tatay. Hi, kiddos. Alexi, ikaw mag-light ha, okay? I'll teach you how. You light the candle for tatay. Ito na lang, you press dito kay daddy. Ito. Mas maulog Yan. Tingnan mo, press mo anak. Sapa. Do not touch the fire, okay? Okay, going Alexi. And Alexi, did you pray na? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, thank you for accepting tatay and the babies into your hands. We pray for their peace and guidance. Tatay, thank you for everything. Please continue to guide us. We love you and the babies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kasi nag-uusap kami for tatay's 1 year. Yung changes dun sa bulaklak. Kasi nga diba, hindi pa pwedeng gawin yung Mausoleo since may pamahiin na pag wala pang 1 taon, di mo pa pwedeng ipagawa. Usually nung bata ako, November 1, 2 may tao. Ngayon November 2 wala since it's Sunday and tomorrow ay may mga pasok na. Kaya siguro ang dagsa is kahapon, which is yung All Saints, not All Souls Day. Or pwede rin mamayang hapon, but we have to go back to Manila. I'm really sorry guys, wala na pala tayong proper outro for this vlog. Pero makikita nyo dito sa clips, may dinaanan lang kami on our way back to Manila. Isa to sa mga kunikwento ni tatay na maganda daw puntahan, which is still in San Juan, Batangas. But anyway, to anyone coping with grief and loss, it's just really a process that we have to go through. You will feel sadness, guilt, that yearning for their presence, and sometimes even anger and regret. Pero as I've said earlier din, grief kasi is a mixture of emotions, kaya mahirap talaga siyang i-process. Napakadali kasing i-define ng happiness, sadness, anger, fear, parang sobrang straightforward nila. Na pag narinig mo, alam mo na. Pero yung grief, wala eh. It's just halo-halong emosyon na mga nabanggit ko kanina, and it can feel overwhelming. Kaya pag nararamdaman mo na ayan na naman siya, sumisilip na naman siya, always remember, grief is love with nowhere to go. It's love that you want to give, but cannot give. Kasi sa totoo lang, you just really want to continue that love for them. So, channel that love. For me, to channel that love is to embody and honor your loved one by acting with kindness and generosity in your daily life, na para bang buhay pa rin sila sa mga tao sa paligid mo. Do not let that love die. I refuse to let that love die. After all, may positive side din naman yung grief na napansin ko, no? Should you choose to see the brighter side. And I hope you will. Now, I have greater appreciation for life and relationships, and I'm finding a new meaning, new purpose. It's also humbling to see na one day, dadaan din tayo dyan, na tayo naman yung mawawala, because that is inevitable. It's a natural part of life. And we embrace life by accepting both
birth and death. Mas lalo mong pahalagahan yung buhay mo kung alam mong walang permanente sa mundo. That is it for this vlog. See you on Vlogmas. Looking through a window, I say I don't want